Okay, mga kapatid, i-scan natin itong BIOS na to para malaman natin kung ano yung problema kasi may check engine pa rin naman siya. Ito pong BIOS na to, mga kapatid, pinalitan ko to ng throttle body. Ayan. Kasi nagkaroon ng problema to dati, pinalinis niya yung throttle body, kaso nasira yung throttle body. Oh, ang nangyari po kasi, kapag naglilinis po yung iba ng ganitong pyesa, nitong throttle body, halimbawa nakalas na nilang ganyan, ginagalaw nila to, itong pinaka-throttle mismo. Ayan o. Kaya lang, sa kagagalaw nila, nagkaroon ng bungi ngayon dito. Ito, nabungi yan o. Yung gears na yan. Kaya nung ibinalik nila, ay aalon-alon na yung minor kasi tumapat doon sa bungi. No? Parang ganyan, tumapat na ganun dito sa ipin nito. Ito yung nagko-control kasi nung minor mo pati yung buka nitong throttle. Kasi nung araw sa mga karburador may mga kable. Hihilahin ngayon yung kable, ibinubukas niya ngayon tong pinaka-throttle na ganun. So ito wala na po yun. Motor operated na po siya at mayroon pong TPS dito sa pinaka-cover nito. Ito, yung throttle position sensor nandito. Ayan yung mga terminals na yan. Bali ganyan yan. At doon sa pedal ay mayroon din pong sensor doon nung position naman ng pedal mo, nung accelerator. Yung dalawang sensor doon at dalawang sensor dito, yun ay pupunta muna yung sa pedal, yung signal noon, kung ano yung position ng pedal mo, pupunta yun sa computer box. At si computer box naman, ang magsasabi, dito po sa TPS dito, pati dito sa motor na to, kung saan ang posisyon ng pedal mo, kaya ngayon, ibubuka niya rin itong throttle. Siya ang bahalang magbuka niyan. Mag-open ito, ganyan. Ayan. At iyon sa pamamagitan po ng pag-ikot nitong motor na to. Kaya lang, ang nangyayari nga, dahil sa akala ng iba, nililinis to, ginagalaw-galaw nila tong throttle na yan. Ayan, tingnan nyo, maingay na, Kaya po nasisira. Ito mga kapatid, seal type to Naka-rematching nga yan no? Naka-ribit yan. Binuksan ko lang kasi, ito nga sa original, ay sira na. Ngayon, bumili si ma'am. Ang may-ari po nito ay isang policewoman. PSMS Jean Ontoy. Si ma'am, na nandiyan po sa opisina ng Chief PNP. Sabi ko, ma'am, padala mo sa akin yung isang binili nyo na mahal, 12,000 ang bili surplus. Binuksan ko, inopera ko, kinuha ko lamang po ito. Ayan. Tapos, inilagay ko na po dito. Ite-testing po natin mamaya kung gumagana na. Pero bago ko gawin yon ay tatanggalin muna natin yung check engine. Kasi meron po siyang mga check engine. Ito. So, dito sa Europe OBD, throttle pedal position sensor, yan yung mga na-store na problem. Yan. Itatry ngayon natin na i-delete na po yan kasi nga, pinalitan na natin nung ni-repair nating throttle body. Tapos, yung isang problema niya sa ECT, yung pa rin. So, throttle position sensor. Ngayon, kapag pinagdi-delete ko na po ito, at hindi na po bumalik yung check engine doon, at nag-normal na yung idle nito, pati yung trabaho ng ating makina, wala na siyang naging problema, tapos na po ang problema ni PSMS Jean Ontoy. Okay. Delete natin. O, ayan. Okay. Nag-verde na po lahat. Pyong! Start mo nga, Pyong! Tignan natin. Uy! Sana hindi na magloko. Kasi nung yan ay dinala dito, hinila na lang po ito. Hinila nila automatic. Pero okay lang yun kasi umaandar naman ang engine nung hinila. Kaya nagsisirculate po yung kanyang ATF doon sa loob ng transmission. Kasi umaandar ang engine niya, kaya lang pag ganun-ganun nga po yung idle niya, yung minor niya. So far ngayon, okay siya. Hintayin lang natin mag-stabilize yung ating engine. Kapag ka bumalik ulit yung problema na nag-up and down po ang ating idle, magpapabili na po ako ng bagong throttle body kay PSMS Jean. Okay naman, no? Glenn, tingnan mo. So far. Yung may check engine ba? Wala nang check engine? Try mo nga i-revolusyon, Pyong. Oh, dati wala na po yan. Oh. Huwag ka naman masyado magalit. Dati hindi na po gumagana yung throttle niyan, yung pedal, hindi na. Kasi nga bungi na yung yung gear natin.
So bakit ang inilagay ko ay yung original pa rin niya? Kasi po ang history nito nung bumili yung pulis ng throttle body ito, nung inilagay nila hindi rin po gumana. Kasi talaga magkaiba sila. Baka hindi ito galing sa BIOS. Dito po sa modelo na to. Pero ang sigurado tayo, yung gear po na nasa loob nito at yung nasa loob nun ay parehas. Kasi may electronics siya dito sa cover, yan oh. May electronics dyan. At posibleng yun ang naging problema nitong binili nilang SAR Plus. Pero dahil nga sa kinuha ko na lang yung gears na ito, at ayan, tinesting na natin dito, mukhang okay na kung hindi na po magbabago yung andar po nitong Vios po na to, Corolla Vios. Nakaka 10 minutes na po tayo. Hindi, gawin 15 minutes na pala kasi pumatay tayo ng video kanina. So far, hindi na po nagbabago yung idle nitong Vios na to. Kailangan ko pa ulit kalasin yung throttle body kasi yung inilagay ko po doon ay metal screw lang na tornilyo dito. So after nito, papakalas muna ulit natin at para mairibit po siya at saka po ibabalik natin. So palagay ko okay na po PSMS Gene Ontoy, ang inyong Toyota Vios. Baka hindi nyo na ibenta to kasi sabi mo gusto mo nang ibenta. Ano po? Pero ngayon mga kapatid, dahil sa ayaw nating magastusan yung ating mga customer ng walang katuturang mga gastos, ginagawan talaga natin ng paraan. Ngayon, ito pong ipapapanood ko po sa inyo ay yung may-ari po noong Estrada na gumastos po pala yon ng 100,000 pesos higit pa bago nadala dito sa amin at isang host lamang po ang naging problema. Ito po ang interview ko po sa kanya. Ano ba nangyari doon? Sabi mo kasi sa akin, hindi ko na isama sa vlog ko nung nakaraan. Kasi nung nakaraan, ang sinabi ko lang na mahal na nabili yung SCV kasi mahal talaga yon. Pero nung nagkausap tayo, ang sabi mo, magkano na nagastos mo? Nasa ano na yun siya? Nasa 100,000 plus na yun. Hindi ko na makuha yung total kung magkano kasi nasa big ko na sa accounting. Mga nasa 100 plus kasi, tatlong shop na yun. Tatlong shop? 100,000 talaga? Pag sinuma mo lahat ng tatlong shop na yun. Tatlong shop na yun. Pero iisang problem, yun lang talaga. Isang problem lang. Ano bang problem nga nun? Nag-check engine siya. Oo. Pag starting, wala. Pagka tumakbo ka na, may yung makina. Oo. I-check engine na siya, tapos nawala ng low power. Wala siyang power. Walang Kailangan power. mo siya i-rest sa pahinga. Ikaw pahinga mo. Pahinga mo siya, okay na ulit. Takbo ka na ulit. Mm. Tapos pagka meet na naman siya, andyan na naman. Pabalik-balik na ulit lang ang makarating sa pupuntahan mo. So, laging ganun. So yung papatayin mo lang, tapos start mo ulit. Okay na ulit siya, magre-reset siya. Magre-reset. So yung unang talyer, ano pinalitan? Yung unang talyer, ang pinalitan niya yung release lang mga sensor lang. Cleaning, Cleaning. EGR, ganun, Tapos nung huli, pinakahuli na namin padala, nilis na yung tangke, nagpalit ng mga filters. Oo. Yan yung SCV din. Yun yung huli. Marami yun eh, Marami nakita na, ko eh. Pati yung clutch pinalitan. Yung clutch, nagkasabay na yun kasi nawala ng power, di ba? Nawala ng power. Pati yung clutch. Manual po ito Oo. Isa na rin sa cost siguro. Sabi, nawala ng power possible din. Oo. Yun na. Tapos nung bandang huli na, anong sabi nilang gagawin ulit? Ang pinakahuli siya nabi nila, i-overhaul na. Overhaul na yung makina. Injector, tsaka yung common rail. Sabi niya, sir, kailangan na natin gumapang. Sabi niya gano'n. Kasi release na natin lahat. Yung alarm doon sa system, sa pinapabasa nila na doon sa na-scan. na scanner, fuel leak daw. Fuel leak naman. Fuel leak daw. Pero yung ever since na check nila, kasi sila yung nag-scan ng 2 times na rin, fuel leak pa rin. Naglinis sila ng tangke, nagpalit mga filters. Ganun pa rin ang sinasabi. Ayun, ganun pa rin sinasabi. Nalinis na rin lahat. Ayun, sabi niya, sir, gagapang na tayo. Bali, mag-common rail na tayo. Tapos injector. Start tayo sa common rail. Pag problema yung common rail, papalitan natin. Kung hindi nagpalit, kung hindi ako okay, doon tayo sa goods sa injectors. Pagka hindi okay, doon tayo sa Pero injectors, hindi kayo nagpa-cleaning. Hindi kayo nagpa-test. Pero yun nga, ang gusto nila, makina na. Makina na. Magkano daw pag makina? Hindi ko na pinakot kasi meron namang ibang unit. Siyempre, pagkadating sa makina, kung pinaklas mo na, medyo Mamaya si sir yun. pricey na yun. Buti nakarating ka dito sa amin, sir. Actually, si boss talaga yung sabi niya, kamot din sa ulo sabi niya, ano gawin natin dyan? Try na natin. Sabi niya, sayang sir Ano mo na lang. Sabi ng boss mo. Parang bila sa nagising na, ito, tawagan mo to.
Sabi siya, bigay mo, tawagan natin. So, usap kami, sabi niya, decide siya na, dali mo na yan dun. Sa Antipolo? Oo, tinutry si Randy na nga. Hindi mo sa Antipolo. Kaya hindi na akong dalawang isip, napaluin this, tinawagan ko, sunod na araw, dinala ko na. Oo. Tapos, sablitaan ko lang ng Sunday. Gabi, isang gabi. Oo, nanood ako ng mga, sabi ko, strada ko na to, tapos na to ah. Eh, yun, nagulat ako na tapos na. Tapos na. Ganun chat na ako, sabi ko, Hindi kayo makapaniwala na yung host lang ang problema, no? sir, hindi talaga ako paniwala. Oo. Siyempre, pagka para sa part din nila, dapat, siyempre, bubuksan mo yun, dapat silik na kasi. Hindi naman nila gusto manloko. Kaya lang, naloko sila ng host. Hindi nila napansin. Oo, kasi kung nag-data stream sila, malalaman nila na yung pasok ng hangin mali. Kasi yun ang trabaho ng map sensor MAF. Tapos papunta sa turbo yun. Yung turbo mo kasi, yan pa yung mga lumang turbo na hindi pa electronic Ang talagang sinusukat noon yung MAF, yung mass airflow, saka yung MAP. So malalaman yun dun sa data stream, makikita mo kung bagsak yung map. Kasi nga, wala siya nasusukat na hangin, dumadaan dito sa ilalim O kumbaga ito yung tubo, ito yung hose na ganon, dito sumisingaw ito yung sensor. So lahat ng nakukuha niya ngayon na hangin, hindi dumadaan dito, kaya hindi siya magbibigay ng fuel. Kasi kung ano yung dadaan na hangin dito, palalamigin niya yung piezoelectric device dito, magbibigay ngayon ng voltahe. Uy, maraming pumasok na hangin. Tapos nagbibigay ngayon ng ng diesel. Tapos si MAP naman, dalawa kasi yon, kung gaano nakarami yung ibinibigay naman na turbo na boost, sinusukat din ni MAP yun para hindi ka naman mag-overboost. Kaso dito pa lang sa pasok, wala na. Wala na talaga. Buti na lang, hindi na overall makina. Kasi umiling si boss, sabi niya, hindi yan. Pero gusto niya ibenta na no? Oo, gusto niya ibenta Sayang. Ibenta na natin. Ngayon, bibiling ko talaga kung ibenta mo. Ang lakas, ang tulin. Grabe, napakatulin. Mapitigas lang yung clutch. Sila rin gumawa nun. Baka hindi nalagyan ng magic washer. Baka isa pa yun. Isang araw, pag balik mo, lagyan natin. Yun mga kapatid. Ano yun, wala namang pagtatangka naman loko. Kasi sabi mo nga, malaking shop din. Malaki. Na lang sila nung host, hindi nila napansin. Siguro hindi sila nagkalas doon. Kasi kung nagkalas sila doon, makikita nila At saka kami naman, nung pinasukan talaga namin ng scanner, nag-data stream kami, kita na kagad May may mga pulse yun, parang yung sa ospital, yung mga ganon. Meron yun. Tsaka pagka pumula yun, ibig sabihin, mali talaga yung data. Pumula kagad mali talaga. Kaya tingin kagad kami, yun na. Maganda kasi marami kayong bukod dun sa reader, meron pa kayong data stream na meron din naman sila noon, di pa lang nila alam gamitin. lang ginamit alam mo ba nung ibinlog ko yan, sabi nung may nag-comment, sabi niya, idol, wag mo sabihin lahat yung mga alam mo sa pagmemekaniko. Sabi niya, JJJ, sabi niya gano'n. Hindi, sa totoo lang yung mga ganyan, pwede namin pagkakitaan yan. Kahit sa ibang shop, kahit yung kay sir pwede namin pagkakitaan. Pwede kong i-charge na, sir, ganito ang turbo mo Nagloko, bubuksan namin, lilinisin namin. Malaki-laking kita yun, sir. Ngayon, singiling kitang 50,000, sasabihin mo, host lang yan Di ba? Singiling kitang 20,000. Hindi, nakita ko sa vlog mo, host lang yan Di ba? Tapos, yun na, okay na, di ba? So, hindi ka makakasingil na malaki. Kasi nga, binablog namin. Pero, yung dating naman ng trabaho sa amin, marami. Yun yung, yun yung blessings. Mula nung nagsimula kami, ganyan Ito masaklap, yung kay sir. Nagpa-top overhaul po kayo. Kuya, ano nangyari sa top overhaul nyo? Wala nangyari. Nagsayang lang po ng pira. Yung Altera. Siya po yung Altera na umuusok ng puti. Nung binaba namin yung cylinder head, kinalog namin yung mga piston, kalog lahat. Sabi ko nga, baka hindi naman talaga binuksan yung engine. Kasi kung binuksan yung engine nun, makikita nilang kalog. Hulugan pa ng tornilyo doon sa timing gears. Kaya nabungi. Oo, kaya nabungi. 2 gear pa. Diretso overhaul na. Ngayon, okay na, di ba? Nakita nyo, maandar na, Ang ganda ng andar, Tahimik. Tapos nagpa-bend pa kayo ng molye. Opo. Wala na yung makina nun, di ba? Ngayon, okay na. Nung pumunta ka dyan, wala na makina. Pero February pa yata yun yung problema namin na gano'n Ay, ilang buwan nga ba yan doon sa isang talyer, yung huli? Mga 2 buwan siguro, 1 buwan. Balik-balik lang kasi. Balik-balik lang. Pinakamatagal nun, 1 week, 2 weeks. Tapos ganun pa rin. Nagalan ulit. Paulit-ulit. Binayan na malayo yan, binalik na rin. Kapag ka ganun na yung sitwasyon na sobrang dami na ng mga
nagagastos nyo, binibili nyo, try nyo talaga na mag-second opinion din. So tama lang din na magse-search kayo ng mga vloggers kasi may mga vloggers din talaga na may mga nasasabi sila na pwede nyong gamitin. O ako, ina-accept ko na ako ay vlogger. Pero performing mechanic din po ako, practicing mechanic. Salamat po sa patuloy na panonood nyo po ng aking channel. Sana wag kayong magaya sa kanya. Estrada na hose lang ang sira, gumastos ng 100,000. At kay kuya naman, tinap overhaul daw, hindi naman pala nangyari yung top overhaul. Mas kailangan pala niya talaga ng general overhaul. So yun po mga kapatid, babay na po kayo. I-road test natin to kahit atrasabante lang. Itong Toyota Vios ni PSMS Jean Ontoy. Ayan, atras na. Okay na yan. Baba ka na. Handbrake, park. Ayan mga kapatid. Ayos na po itong Toyota Vios ni PSMS Jean Ontoy. Patayin mo na. Ayan. Baba ka na. Magpakita ka sa video. O ano? Thumbs up? Ayos. Bye-bye.